ng isang batang kalye ang magbigay babala na pinutol ang preno ng kanyang kotse. Unti-unting lumabas ang madilim na lihim. Ang kanyang asawa at matalik na kaibigan ay nagbabalak na patayin siya upang maagaw ang kanyang imperyo. Kaya ba niyang matuklasan ang kanilang plano at bawiin ang kanyang kapangyarihan? Ang mga ilaw mula sa kamera ay tila mga bituing kumikislap sa paligid ni Alejandro Andro de la Cuesta. Ang palakpakan ng daan-daang tao sa loob ng Grand Ballroom ng isang mamahaling hotel sa Bonifacio Global City ay parang alon na yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo siya sa entablado, matikas sa kanyang itim na suit, ang imahe ng kapangyarihan at tagumpay. Ito ang gabi ng Horizon Tech Solutions, ang gabing muling pinatunayan ng kanilang kumpanya na sila ang nangunguna sa industriya. Ang pundasyon ng Horizon Tech ay hindi itinayo sa semento at bakal lamang. Deklara niya sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at sinseridad. Itinayo ito sa tiwala. Tiwala mula sa inyo, ang aming mga kliyente, at tiwala mula sa mga taong nasa likod ko, ang aking pamilya, sa trabahong ito. Mula sa entablado, natanaw niya ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya na nakaupo sa unang hilera. Ang kanyang magandang asawa, si Isabela, ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang mga mata nito'y nagniningning. Sa tabi nito ay ang kanyang matalik na kaibigan at Vice President, si Marco Sandoval, na nakangiti at marang pumapalakpak, isang senyales ng pagmamalaki at suporta na palagi nitong ipinapakita mula pa noong nagsisimula pa lamang sila. Sila ang kanyang tunay na pundasyon. Si Isa, ang kanyang inspirasyon. Si Marco, ang kanyang kanang kamay. Sa gitna ng lahat ng tagumpay, sila ang kanyang ugat na nagpapanatili sa kanyang paa na nakatapak sa lupa. Ang taong bakal ng tech industry, iyon ang tawag sa kanya ng media. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya buo kung wala ang dalawang taong iyon. Pagkatapos ng ilang oras ng pakikipagkamay at pakikipag-usap sa mga investors, sa wakas ay natapos din ang gabi. Habang binabagtas ng kanyang mamahaling European car, ang mga maliliwanag na kalsada ng BGC, isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Andro. Pagod, ngunit masaya. Ito ang buhay na pinangarap at pinaghirapan niya. Pagdating niya sa kanilang penthouse, bumungad sa kanya ang dilim. Nagtaka siya. Alam ni Isa na uuwi siya. Kinapa niya ang switch ng ilaw at sa isang pindot, biglang nagliwanag ang buong sala. Surprise! Sabay na sigaw ni Isabela at Marco na may hawak na isang bote ng champagne. Ang sala ay napapalibutan ng mga lobo at isang banner na may nakasulat na, "Congratulations, Sandro!" Isang mainit na yakap ang sinalubong sa kanya ni Isabela. "I'm the proudest wife tonight, mahal ko." Bulong nito. Ang bango ng pabango nito ay tila musika sa kanyang pangamoy. "You deserve all of this, brother," sabi naman ni Marco. Tinapik ang kanyang balikat. "Another win for Horizon Tech. Another win for us." Nag-unwind sila sa kanilang veranda. Tanaw ang nagniningning na city skyline. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ni Andro ay nag-aalab sa kaligayahan. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa at matalik na kaibigan, ang perpektong larawan. Walang kulang, walang mali. Ito ang kanyang mundo. Ang mundong handa niyang ipaglaban at protektahan hanggang sa kanyang huling hininga. Nang gabing iyon, bago siya umuwi, dumaan muna siya sa isang pamilyar na kanto malapit sa kanyang opisina. Kahit hating gabi na, ugali na niyang huminto roon. Dito madalas tumatambay si Miguel Reyes, isang batang palaboy na nagpupunas ng sapatos para mabuhay. Naaawa siya sa bata, ngunit higit pa roon, nakikita niya rito ang kanyang sarili noong siya'y bata pa. Isang ulilang nangangarap sa gitna ng kahirapan. Gaya ng dati, ibinaba ni Andro ang bintana ng kanyang sasakyan. "Miggy,"
Tawag niya. Agad na lumapit ang bata. Ang kanyang mga matay nagliwanag nang makita kung sino ang tumawag. Sir Andro, magandang gabi po. Congrats po, napanood ko kayo sa balita kanina. Ngumiti si Andro at inabutan ito ng 2 bagong 500 piso. Para sa'yo. Umuwi ka na at gabi na. Salamat po, sir, sabi ng bata. Ngunit bago pa man niya isara ang palad sa pera, isang kakaibang pag-aalala ang gumuhit sa mukha nito. Lumapit ito sa bintana, tila may ibubulong. Sir Andro, bakit Miggy? May problema ba? Nag-aalangang lumingon sa paligid ang bata na para bang takot na may makarinig. Pagkatapos ay muli itong lumingon kay Andro. Ang kanyang mga matay pununo ng takot. Itinukod nito ang kanyang maliit na kamay sa bintana ng sasakyan at ibinulong ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sir Andro, huwag po kayong sasakay sa kotse ninyo bukas. Napakunot ang noo ni Andro. Anong ibig mong sabihin? May narinig po ako kanina. May 2 lalaking nag-uusap. Nanginginig ang boses ng bata. Pinaputol po nila ang preno. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa buong sistema ni Alejandro. Tinitigan niya ang bata. Hinahanap ang anumang bakas ng biro. Ngunit puro katapatan at takot ang nakikita niya sa mga mata nito. Bago pa man siya makapagtanong muli, mabilis na tumakbo palayo si Miguel at naglaho sa dilim ng eskinita. Naiwan si Andro na tulala sa loob ng kanyang sasakyan. Ang mga salita ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinaputol po nila ang preno. Sino? Sinong nila? Imposible. Isang kalokohan. Marahil ay guni-guni lang ng bata. Ipinagpatuloy ng driver ang pagmamaneho. Ngunit ang init ng tagumpay at kaligayahan na kanyang naramdaman kanina ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na lamig. Habang papalapit sila sa kanyang building, muli niyang tiningnan ang penthouse nila sa itaas. Isang tore ng kanyang mga pangarap kung saan naghihintay ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Ang perpektong larawan. Ngunit sa unang pagkakataon, habang tinititigan niya ang liwanag na nagmumula sa kanyang tahanan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na may mali. Isang lamat na unti-unting lumilitaw sa kanyang perpektong mundo. Walang idinulot na kapayapaan ang katahimikan ng gabi. Bawat sulok ng kanilang malawak na penthouse na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang malamig na hawla. Hindi makatulog si Alejandro. Nakahiga siya sa kanilang kama, nakatitig sa kisame, habang ang mga salita ng batang si Miguel ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Pinaputol po nila ang preno. Pinaputol po nila. Sinulyapan niya ang babaeng katabi niya. Si Isabela, ang kanyang asawa, ay mahimbing na natutulog. Ang mukha nito'y payapa. Ang paghingay malalim at kalmado. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa salaming bintana, mukha itong isang anghel. Ang anghel na minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw ng kanilang kasal. Ang matamis na oo nito, ang mga pangakong binitiwan nila sa harap ng dambana. Naalala niya ang mga gabing magdamag silang nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Ang mga pagkakataong si Isabela ang kanyang naging lakas. Sa gitna ng mga kabiguan, maaari bang ang babaeng ito, ang anghel na ito, ay may kakayahang ipapatay siya? Ang kanyang isipan ay isang magulong digmaan. Sa isang panig ay ang imahe ng kanyang mapagmahal na asawa at ang kanyang tapat na kaibigan na si Marco. Sa kabilang panig ay ang takot at katapatan sa mga mata ng isang batang lansangan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang pamilyang binuo niya o ang babala ng isang estranghero? Hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman ang totoo. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag maglikha ng anumang ingay na maaring gumising kay Isabela. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 libra.
Sumakay siya sa private elevator ng kanilang unit patungo sa basement parking. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Ang garahe ay madilim at tahimik. Tanging ang ilaw pang-emergency ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang bawat yabag niya ay lumilikha ng alingawngaw. Nilapitan niya ang kanyang itim na sasakyan, ang mismong sasakyang simbolo ng kanyang karangyaan, na ngayon ay maaaring maging kanyang kabaong. Gamit ang flashlight ng kanyang telepono, yumuko siya at sumilip sa ilalim. Ang amoy ng malamig na semento at langis ay sumalubong sa kanya. Hindi siya mekaniko, ngunit bilang isang taong nagsimula sa wala, natutunan niyang alamin ang mga pangunahing kaalaman. Kinapa niya ang mga bahagi ng makina, ang kanyang mga daliri nanginginig habang hinahanap ang brake line. At doon, sa ilalim ng gulong sa bandang unahan, natanaw niya ito. Ang sinag ng ilaw mula sa kanyang telepono ay tumama sa isang manipis na linya. Ngunit hindi ito buo. May puwang. Isang malinis na hiwa. Hindi ito sira dahil sa kalumaan. Hindi ito naputol dahil sa aksidente. Ito ay sinadyang pinutol. Ang hiwa ay perpekto. Isang gawa ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa semento. Ang ilaw nito'y tumutok sa ibang direksyon at muling naghari ang dilim sa ilalim ng sasakyan. Ngunit ang imahe ng naputol na linya ay tila nakaukit na sa kanyang isipan, nasusunog na parang isang tatak. Totoo. Totoo ang lahat ng sinabi ni Miguel. Dahan-dahan siyang umatras, napasandal sa pader na semento sa kanyang likuran, at marahang dumulas pa ibaba hanggang sa mapaupo siya sa malamig na sahig. Ang hininga niya'y tila naubos. Ang tibok ng kanyang puso ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Napakalakas, napakabigat. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi takot, kundi isang matinding kirot. Isang sakit na higit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang sakit ng pagtataksil. Si Isabela. Ang kanyang minamahal na si Isa. Si Marcoy ang kapatid na turing niya. Sila ang may gawa nito. Ang larawan ng kanilang mga nakangiting mukha kanina sa sala. Ang yakap, ang pagbati, ang champagne. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang perpektong dula. Doon, sa gitna ng katahimikan ng garahe, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang taong bakal ay gumuho. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito hagulgol. Isa itong tahimik na pag-iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat. Hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng pundasyong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay. Ang sakit ay tila lason na unti-unting kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Ilang minuto siyang nanatili roon, yakap ang kanyang mga tuhod, hinahayaang bumuhos ang lahat ng sakit. Ngunit habang tumutulo ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang unti-unting gumapang at pumalit sa kirot, galit. Isang malamig at nagbabagang galit. Ang galit ng isang taong sinubok na patayin ng mga taong pinakamamahal niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan. Puno na ito ng determinasyon. Hindi siya maaring magkamali. Hindi siya maaring magpakita ng kahinaan. Kung nalaman nilang alam na niya, tatapusin nila ang kanilang sinimulan sa ibang paraan. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang isuot ang pinakamahirap na maskara sa buong buhay niya. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa at isang nagtitiwalang kaibigan. Bumalik siya sa elevator. Ang kanyang anyo ay kalmado na. Ngunit ang kanyang kalooban ay nag-aapoy. Pagpasok niya sa kanilang penthouse, sumalubong sa kanya ang bango ng kapeng bagong timpla. Nakaupo na sa dining table si Isabela at Marco. Nagtatawanan. Andro, mahal. Ang aga mo namang nagising. Bati ni Isabela.
Ang ngiti nito'y kasing tamis ng pulot. May naisip lang akong bagong ideya para sa isang proyekto. Sagot niya, sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Kumuha siya ng isang tasa ng kape, ang kanyang mga kamay ay halos hindi nanginginig. Speaking of ideas, biglang sabi ni Marco, ibinaba ang kanyang tasa. Naisip ko lang, masyado ka nang pagod sa trabaho. Bakit hindi ka mag-relax ngayong weekend? I've arranged a quick getaway for you sa Tagaytay. Mag-isa ka lang para makapag-isip. Ipapahanda ko na ang paborito mong kotse. Nagtama ang mga mata nila ni Marco. Ang nangiti nito ay tila puno ng pagkalinga. Ngunit sa likod nito, nakikita na ngayon ni Alejandro ang isang demonyo. Iniaalok sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan ang isang biyahe patungo sa kanyang kamatayan, gamit mismo ang sasakyang sinira nito. Humigop si Alejandro mula sa kanyang tasa ng kape, ang init nito'y hindi sapat para pawin ang lamig sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay tiningnan niya ng diretso si Marco. Isang maliit na ngiti ang kanyang pinilit na iguhit sa kanyang mga labi. Magandang ideya yan, Marco. Salamat. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa katinoan ni Alejandro. Bawat ngiti na ibinibigay niya kay Isabela, bawat pagtango niya sa mga suhestiyon ni Marco ay parang isang maliit na piraso ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Nabubuhay siya sa isang entablado, isang aktor sa sarili niyang trahedya, at ang pinakamatinding kalaban niya ay ang sarili niyang emosyon na pilit niyang itinatago sa likod ng isang blangkong mukha. Nasa loob siya ng kanyang opisina, ang malawak na bintanang salamin ay nagpapakita ng buong Bonifacio Global City sa kanyang paanan. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, para itong isang paalala kung gaano kataas ang kanyang babagsakan, mag-isa siya. Iyon ang katotohanang bumabaon sa kanya na parang punyal. Sa mundong binuo niya, sino ang maaari niyang pagkatiwalaan? Ang kanyang mga board members ay tapat sa kumpanya, hindi sa kanya. Ang kanyang mga empleyado ay may sariling mga interes. Ang kanyang pamilya ay ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Para siyang isang hari na napapaligiran ng mga ahas sa sarili niyang palasyo. Isang pamilyar na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Pasok!" sabi niya. Pumasok si Marco, may dalang folder at may ngiti sa labi. "Andro, kailangan ko lang ng pirma mo para dito. Routine purchase order lang para sa bagong server upgrades." Inilapag ni Marco ang folder sa kanyang mesa. Tiningnan ito ni Alejandro. Mga numero, mga technical specifications. Dati, bubusisihin niya ito ng maigi. Ngayon, alam niyang bahagi na naman ito ng kanilang dula. Pinirmahan niya ito nang walang tanong, nagpapanggap na buo ang tiwala. "Mabuti na lang at nandyan ka, Marco. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka," sabi ni Alejandro. Bawat salita ay lasang-lason sa kanyang bibig. "Ano ka ba? Magkapatid tayo," sagot ni Marco. Tinapik ang kanyang balikat bago lumabas ng opisina. Naiwan si Alejandro na nakatitig sa folder. Server upgrades. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan na parang kidlat. Isang pangyayari ilang buwan na ang nakalipas. Flashback. Nasa loob sila ng conference room. Isang batang babae, marahil ay nasa mid-20s, ang nakatayo sa harap ng board. Siya si Angela Cruz, isang junior auditor mula sa isang external firm. Seryoso ang mukha nito. Ang kanyang mga mata ay matalim habang ipinipresenta ang kanyang mga natuklasan. "May nakita po akong ilang discrepancies sa mga purchase order ng hardware nitong nakaraang quarter," sabi ni Angela. Ang boses ay matatag. "Maliit na halaga lang po. Pero hindi po nagtutugma ang serial numbers ng ilang units sa inventory." Tumingin si Marco kay Alejandro. Isang bahagyang inis ang bakas sa mukha nito. "Miss Cruz, clerical errors happen. We are a billion-peso company.
Hindi na natin kailangang palakihin ang ganito kaliit na bagay. Ngunit hindi natinag si Angela. With all due respect, Sir Sandoval, sa auditing, walang maliit na bagay. Ang isang maliit na butas ay maaaring palatandaan ng mas malaking sira sa sistema. Pagkatapos ng meeting, kinausap ni Marco si Alejandro. Andro, I suggest we terminate the contract with her firm. Masyado siyang by the book. Hindi siya team player. She's wasting our time with petty details. Pumayag si Alejandro noon dahil buo ang tiwala niya sa desisyon ni Marco. Ngunit hindi niya malimutan ang mga mata ni Angela Cruz. Walang takot. Puno ng integridad. Isang integridad na ngayon ay desperado niyang kailangan. End of flashback. Sa isang iglap, nagkaroon ng desisyon si Alejandro, si Angela Cruz. Maaaring siya na ang tanging tao na hindi kayang bilhin ni Marco at Isabela. Ngunit paano niya ito mahahanap? Pinasisante niya ito. Malamang ay galit ito sa kanya. At kung malaman ni Marco na kinokontak niya ito, tapos na ang laro. Kinailangan niyang gumawa ng isang bagay na hindi niya nagagawa sa loob ng maraming taon, ang kumilos sa anino. Gamit ang kanyang personal na laptop, hindi ang computer ng kumpanya, pasikreto niyang hinanap ang luma nilang HR database. Nakuha niya ang huling kilalang address ni Angela, isang apartment sa isang simpleng lugar sa Pasig. Malayo sa karangyaan ng BGC kinabukasan, sinabi niyang may pupuntahan siyang private meeting, ngunit sa halip na gamitin ang kanyang driver, nag-book siya ng taxi mula sa isang app gamit ang isang lumang SIM card. Bumili siya ng isang mumurahing burner phone at isa pang SIM card sa isang maliit na tindahan. Para siyang isang espiya sa sarili niyang buhay. Pinara niya ang taxi ilang kanto mula sa apartment ni Angela. Naglakad siya. Suot ang isang simpleng polo shirt, baseball cap at salamin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muli ang alikabok ng kalsada, ang ingay ng mga ordinaryong tao. Malayo ito sa kanyang mundo at sa hindi maipaliwanag na dahilan, dito siya nakaramdam ng kaunting kaligtasan. Nakita niya si Angela na naglalakad palabas ng isang maliit na gusali. May dalang mga grocery bag. Simple lang ang suot nito, ngunit naroon pa rin ang postura ng isang taong may dignidad. Nilapitan niya ito. Miss Cruz? Lumingon si Angela at ang unang reaksyon nito ay pagkagulat na agad napalitan ng malamig na pagtataka. Mr. De La Cuesta, anong ginagawa ninyo dito? Kailangan kitang makausap. It's a matter of life and death. Dinala siya ni Angela sa isang maliit at halos walang taong coffee shop sa kanto. Umupo sila sa pinakasulok na lamesa. Malamig ang pakikitungo ni Angela. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Halatang nasaktan ito sa nangyari noon. Kung nandito kayo para pag-usapan ang pagpapatalsik ninyo sa akin. Hindi, putol ni Alejandro. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng desperasyon. Nandito ako dahil tama ka. May sira nga sa sistema at mas malaki pa kaysa sa inaakala nating dalawa. Ikinuwento ni Alejandro ang lahat. Ang babala ni Miguel, ang preno ng kanyang sasakyan, ang pagpapanggap niya. Habang nagsasalita siya, unti-unting nawala ang tigas sa mukha ni Angela. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang pagkabigla at kalaunan ng professional na pag-aalala. Ang auditor sa loob niya ay nagising. Nang matapos siyang magsalita, ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ito po ay isang seryosong akusasyon, Mr. De La Cuesta. Attempted murder, sabi ni Angela. Ang boses ay halos pabulong. Alam ko, at wala akong ibang malalapitan. Pag-amin ni Alejandro, tinanggal ang lahat ng bakas ng pagiging isang bilyonaryong CEO. Sa harap ni Angela, siya ay isang kliyenteng humihingi ng tulong. Pinakinggan ko si Marco noon. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ngayon, ikaw ang kailangan ko. Ang integridad mo, ang talino mo. Tulungan mo akong malaman ang katotohanan. Tinitigan siya ni Angela, ang kanyang mga matay nagsusuri. Nakita nito ang katapatan, ang takot
at ang desperasyon sa mukha ng lalaking nagpatalsik sa kanya. At sa sandaling iyon, ang kanyang personal na sama ng loob ay naglaho. Ang nanatili ay ang kanyang tungkulin sa tama. At sa katotohanan, tumango ito ng dahan-dahan. Tutulungan ko po kayo, pero sa isang kondisyon. Kahit ano. Hindi na po tayo pwedeng magkita ng ganito. Masyadong delikado. Lahat ng komunikasyon natin ay dadaan sa encrypted na mensahe gamit ang mga bagong telepono. At kailangan ninyong sundin ang lahat ng instructions ko. Walang palya. Inilahad ni Alejandro ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Deal. Inabot ni Angela ang kamay niya. Ang pagkakamay nila ay hindi na sa pagitan ng isang CEO at isang tinanggal na empleyado. Ito ay isang selyo ng isang alyansang nabuo sa gitna ng panganib. May unang hakbang na tayo, Mr. De La Cuesta, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay puno na ng kumpiyansa at determinasyon. Kailangan nating mahanap ang ghost sa loob ng sistema ninyo. Nagsimula na ang sayaw. Isang mapanganib at masalimuot na sayaw kasama ang mga demonyo. Ito ang naging buhay ni Alejandro sa mga sumunod na araw. Sa umaga, siya ang makapangyarihang CEO, ang asawang mapagmahal, ang kaibigang nagtitiwala. Ngunit sa gabi, kapag siya na lang mag-isa sa dilim ng kanyang silid-aklatan, siya si Alejandro, ang taong pinagtaksilan, ang lalaking nagbabalak ng kanyang paghihiganti. Ang bawat araw ay isang pagtatanghal. Ang bawat pag-uusap ay isang linya sa script. Ang bawat pagpirma sa dokumento ay isang kalkuladong hakbang. Nasa loob sila ng malamig na conference room. Si Marco, sa kanyang pinakamagaling na anyo, ay nagpipresenta ng isang bagong panukala sa harap ng board. Isang malaking acquisition ng isang startup company na ayon sa kanya ay magpapalakas sa kanilang market position. Ang mga slides ay perpekto. Ang mga numero ay kaakit-akit. Andro, I need your final approval on this. Malaki ang tiwala ko sa proyektong ito, sabi ni Marco. Ibinaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Tumingin si Alejandro sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang harapan. Makapal, puno ng mga technical jargon at financial projections na idinisenyo para maging komplikado. Dati, babasahin niya ito ng salita sa salita. Ngayon, alam niyang isa lang itong magarbong palamuti para sa isang nakatagong lason. Inalis niya ang takip ng kanyang mamahaling ballpen, isang regalo mula kay Isabela noong kanilang anibersaryo. Ngunit hindi ito ordinaryong panulat. Bago siya pumasok sa meeting, isinagawa niya ang instructions ni Angela. May maliit na pag-click na siya lang ang nakarinig. Isang senyales na ang high-resolution camera na nakatago sa dulo ng panulat ay gumagana na. Habang nagpapanggap na binabasa ang bawat pahina, pasimple niyang itinatapat ang panulat para makuha ang lahat ng detalye, bawat piraso ng ebidensya. It looks solid, Marco. As always, you've done your homework, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng papuri. Kinuha niya ang panulat at inilagda ang kanyang pangalan sa huling pahina. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Ang pirma niya ay perpekto. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat guhit ng tinta ay isang isinumpang pangako. Pinirmahan niya ang isang kasunduan na alam niyang maglulubog sa sarili niyang kumpanya. Ngunit ito ang tanging paraan para mahuli ang mga daga. Ang pagpapanggap ay hindi nagtatapos sa opisina. Sa katunayan, mas mahirap ito pagdating sa kanilang tahanan. Inihanda ni Isabela ang isang marangyang hapunan para sa kanilang dalawa. Mga kandila, mamahaling alak, at ang paborito niyang pagkain. Ang lahat ay perpekto, isang eksena mula sa isang love story. Para sa atin, mahal ko, sabi ni Isabela, itinaas ang kanyang kopita. Sa ating kinabukasan, sa mas marami pang tagumpay ng Horizon Tech. Ngumiti si Alejandro at itinaas din ang kanyang kopita.
para sa atin. Ang alak ay lasang abo sa kanyang bibig. Bawat subo ng pagkain ay tila buhangin na mahirap lunukin. Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mga daliri nito'y marahang humahaplos sa kanya. Dati, ang haplos na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, para itong haplos ng isang ahas, malamig at makamandag. Nagpigil siya ng hininga para hindi mapaatras ang kanyang kamay. "Namimiss na kita, Andro," malambing na sabi ni Isabela. "Masyado ka nang busy. Minsan, parang ang layo-layo mo. Mas malayo pa sa inaakala mo," gusto niyang isigaw. Ngunit sa halip, ngumiti lang siya. "Pasensya na, mahal. Marami lang talagang iniisip sa opisina. Babawi ako." Ang gabi ay isang walang katapusang pagpapahirap. Kailangan niyang tiisin ang mga yakap nito, ang mga halik nito, habang ang kanyang isipan ay sumisigaw sa galit at pandidiri. Natutulog siya sa tabi ng babaeng nagplano ng kanyang kamatayan, at ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay ang burner phone na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang lihim na koneksyon sa nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya. Hating gabi, mahimbing nang natutulog si Isabela. Dahan-dahang kinuha ni Alejandro ang telepono at pumasok sa kanyang silid-aklatan. Sinigurado niyang nakalak ang pinto. Binuksan niya ang encrypted messaging app na itinuro sa kanya ni Angela. Nag-type siya ng isang simpleng mensahe. "Nakuha ko na ang mga dokumento. Ipapasa ko bukas." Ilang segundo lang, nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay AC. "Good. I've been digging. May nakita akong pattern sa mga clerical errors na tinutukoy ni Sandoval noon. Lahat ay konektado sa mga supplier na pag-aari ng isang holding company. Isang kumpanyang hindi direktang nakapangalan sa kanya. Pero isang pang mensahe ang pumasok, kasama ang isang larawan ng registration papers." Ang puso ni Alejandro ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Pero ang address ng kumpanya ay ang lumang bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya. "Andro, nahanap ko na ang una. Ang pangalan ng kumpanya ay Sandoval Holdings." Nakatitig si Alejandro sa screen. Ang mga salita ay tila tumalon palabas. Sandoval Holdings, ang simula. Ang unang hibla ng sapot ng gagamba. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Sa wakas, mayroon na silang nasimulan. Mayroon ng patunay. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Hindi niya namalayang hindi pala ito nailak ng maigi. Nakatayo roon si Isabela. Suot ang kanyang silk na roba. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pag-aalala. "Andro, anong ginagawa mo pa dito? Hindi ka pa ba matutulog?" Mabilis na itinago ni Alejandro ang telepono sa kanyang likod, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Isabela ang liwanag mula sa screen. Naglakad ito palapit. Ang kanyang mga mata ay tila nanguusisa. Ngumiti ito ng matamis, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at yumakap mula sa kanyang likuran. Ang mga braso nito ay pumulupot sa kanyang leeg. "Sinong ka-text mo ng ganitong oras, mahal ko?" tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ang dugo ni Alejandro ay tila naging yelo. Ang tanong ni Isabela ay parang isang patalim na nakatutok sa leeg ni Alejandro. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpapabigat sa tensyon sa loob ng silid-aklatan. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Anumang maling galaw, anumang pag-aalinlangan sa kanyang boses ay maaaring maging katapusan niya. Ikinubli niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang humarap kay Isabela. Isang pagod na ngiti ang kanyang ipinakita. "Wala, mahal. Si Mr. Chen lang. Yung investor natin mula sa Singapore. Pasado 12:00 na doon, ngayon lang nagkaroon ng oras mag-reply tungkol sa email ko." Isang perpektong palusot. Isang pangalan na pamilyar kay Isabela. Sapat para maging kapani-paniwala. Tinitigan siya ni Isabela.
Ang mga mata nito'y tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Para itong isang mga ngasong pinagmamasdan ang kanyang biktima. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang pagdududa sa mukha nito ay napalitan ng isang malambing na ngiti. "Ganoon ba? Masyado mo namang inaabuso ang sarili mo," sabi nito. Hinaplos ang kanyang pisngi. "Halika na, bumalik na tayo sa kama. Kailangan mo ng pahinga." Sumunod si Alejandro, ngunit alam niyang muntik na siyang mahuli. Ang sayaw ay nagiging mas delikado. Isang maling hakbang lang at mahuhulog siya sa bangin. Ang pagpapanggap niya ay kailangang maging mas perpekto. Ang kanyang maskara ay kailangang maging mas makapal. Kinabukasan, siya naman ang gumawa ng unang hakbang sa kanilang dula. Dinatnan niya si Isabela sa sala, nagbabasa ng isang magazine. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Isang malungkot na ngiti ang kanyang ipinakita. "Mahal," panimula niya. "Naisip ko yung sinabi mo kagabi, na parang ang layo ko na sa'yo. Siguro tama ka." Tumingin si Isabela, ang interes nito ay biglang napukaw. "Minsan, sa sobrang pagod natin sa kasalukuyan, nakakalimutan na nating lumingon sa nakaraan." Patuloy ni Alejandro. "Gusto kong balikan kung saan tayo nagsimula." Itinuro niya ang malaking wedding album na nakapatong sa coffee table. "Pwede ba nating tingnan ulit?" Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang ideya ay tila labis na nagustuhan nito. "Of course, mahal. I would love that." Ang sumunod na oras ay isang anyo ng matinding pagpapahirap para kay Alejandro. Magkatabi silang nakaupo sa sofa, binubuklat ang bawat pahina ng kanilang nakaraan. Bawat litrato ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. "Look at this one," masayang sabi ni Isabela. Itinuturo ang isang litrato kung saan sila'y masayang nagsasayaw. "You were so nervous." Gumiti si Alejandro, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isa pang tao sa likuran ng litrato. Si Marco, ang kanyang best man, na nakatingin sa kanila. Ngayon, sa kanyang bagong pananaw, ang tingin na yon ay hindi na tingin ng isang masayang kaibigan. Isa itong tingin ng inggit. Isang tingin ng isang taong naghihintay. Binuklat pa nila ang mga pahina. Mga litrato, kasamaan ng pamilya, mga kaibigan, lahat ay nakangiti. Isang perpektong kasal. Isang perpektong kasinungalingan. Pagkatapos, para isulong ang kanyang plano, tumayo si Alejandro. "May naalala akong isang litrato, hindi kasama dito. Yung kuha sa Batangas, noong bago pa lang tayo. Nasa isang maliit na kahon lang yata, yon sa library. Hahanapin ko." "Sige, mahal. Maghahanda ako ng tsaa para sa atin," sabi ni Isabela, halatang tuwang-tuwa sa kanyang sentimental na kilos. Ito na ang pagkakataon niya. Pumasok siya sa silidaklatan. Ang puso niya'y kumakabog. Wala namang talaga siyang hinahanap na partikular na litrato. Ang kailangan niya ay isang dahilan para maghalungkat. Isang dahilan para maghanap ng kahit anong maaaring maging ebidensya. Isang dokumento, isang notebook, kahit ano. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga lumang libro sa estante, sinuri ang mga lumang kabinet. Habang naghahanap, isang pakiramdam ng kabiguan ang nagsimulang gumapang sa kanya. Paano kung wala siyang makita? Paano kung masyadong matalino ang mga ito para mag-iwan ng bakas? Napadako ang kanyang tingin sa pinakailalim na bahagi ng isang malaking estante, sa likod ng isang set ng mga lumang encyclopedia na halos isang dekada nang hindi nagagalaw. Dahil sa desperasyon, lumuhod siya at kinapa ang madilim at maalikabok na sulok. Ang kanyang mga daliri ay may nasagi. Isang bagay na gawa sa kahoy. Hinila niya ito palabas. Isa itong maliit at lumang baul na gawa sa nara. Hindi ito pamilyar sa kanya. Mayroon itong maliit na kandado, ngunit ito'y kalawangin na. Kumuha siya ng letter opener mula sa kanyang mesa at pinuwersa itong buksan.
Sa isang malutong na tunog, bumukas ang takip. Ang laman nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ibabaw ay mga kupas na litrato, isang mas batang Isabela at isang mas batang Marco, magkayakap sa ilalim ng isang puno sa isang campus ng unibersidad. Magkahawak kamay habang naglalakad sa tabing dagat. Nagtatawanan. Hindi ito mga litratong pang magkaibigan. Ito ay mga litrato ng magkasintahan. Ngunit ang mas matindi ay ang nasa ilalim ng mga litrato. Isang bigkis ng mga liham, tinalian ng isang kupas na pulang laso. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang isang sulat. Sulat kamay ni Isabela. Binuksan niya ito. Marco ko, hindi mo alam kung gaano ako kasabik na makita ka ulit. Bawat segundo na kasama ko siya, ikaw ang nasa isip ko. Kumuha siya ng isa pa. Sulat kamay naman ni Marco. Aking isa. Magtiis ka lang. Darating din ang araw na magiging atin ang mundo. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. Ang mga salita ay puno ng pagmamahal, ng mga pangarap, ng mga ninakaw na sandali. Ngunit ang huling sulat sa bunton ang tuluyang dumurog sa puso ni Alejandro. Mula ito kay Marco, isinulat ilang linggo matapos i-anunsyo ang engagement nila ni Isabela. Ang sulat ay puno ng sakit, ng galit, at ng isang nakakakilabot na pangako. Hindi ito ang katapusan, Isa. Ipinapangako ko sa'yo, babawiin kita, at babawiin ko ang lahat ng dapat sanay sa akin. Ang lahat ng dapat sanay sa kanya. Bumagsak si Alejandro sa sahig. Ang mga sulat ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang pagtataksil ay hindi pala nagsimula sa preno ng kanyang sasakyan. Nagsimula ito bago pa man niya makilala si Isabela. Hindi siya ang pag-ibig. Siya ang naging kasangkapan. Isang tulay para sa kanilang mga ambisyon. Ang buong pagsasama nila, ang kanilang kasal, ang kanilang buhay, lahat ay isang mahabang plano. Isang masalimuot na paghihiganti. Kasabay ng paglaglag ng kanyang mga luha, ang pagtunog ng doorbell. Narinig niya ang boses ni Isabela na masayang bumati sa bisita. Marco, napadaan ka. Ilang sandali pa, pumasok si Marco sa silid-aklatan. May dalang ngiti. Andro, ano ang ginagawa mo dyan sa sahig? Nagre-reminisce ka yata? Mabilis na itinulak ni Alejandro ang mga sulat at ang baul, pabalik sa ilalim ng estante. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Tiningnan niya ang kanyang matalik na kaibigan na ngayon ay nakikita niya bilang isang taong uhaw sa paghihiganti. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay para sa isang palakaibigang pagbati. Habang tinatanggap ni Alejandro ang kamay nito, ang mga salita mula sa sulat ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Babawiin ko ang lahat. Naintindihan na niya ngayon. Ang kanilang plano ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-ibig, inggit, at isang galit na inalagaan sa loob ng maraming taon. Hindi sila titigil hanggat hindi siya nawawasak. Hindi sila titigil hanggang sa makuha nila ang lahat. Ang pagkatuklas sa mga liham ay nag-iwan ng isang malalim at permanenteng sugat sa pagkatao ni Alejandro. Ang sakit ay hindi na lamang tungkol sa pagtataksil sa negosyo. Ito'y tungkol sa isang buhay na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang bawat alaala niya, kasama si Isabela ay nabahiran na ng lason. Ang bawat tagay nila, ni Marco bilang magkaibigan, ay isa na ngayong mapait na biro. Ngunit walang panahon para magdalamhati. Ang kaalamang ito ay nagsilbing panggatong sa isang mas malamig at mas kalkuladong galit. Kung ang kanilang laro ay personal, kung gayon, ang kanyang paglaban ay magiging personal din. Ang hindi niya alam, sina Isabela at Marco ay handa na para sa susunod na yugto ng kanilang plano.
Hindi sila kontento sa pag-aalis sa kanya sa eksena. Kailangan nilang wasakin ang kanyang pangalan. Kailangan nilang sirain ang tiwala ng lahat sa kanya para sa oras na sila na ang umupo sa trono, walang sinuman ang magdududa. Ang unang senyales ay nagsimula sa mga bulungan. Naglalakad si Alejandro sa mahabang pasilyo ng Horizon Tech patungo sa kanyang opisina. Dati, ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati ng may paggalang at ngiti. Ngayon, may kakaiba. May mga matang umiiwas, may mga ngiting pilit, may mga nagbubulungan sa mga water dispenser na biglang tumatahimik kapag siya'y papalapit. Narinig mo ba yung tungkol sa Azure Project? Oo, sabi nila, si Sir Andrew daw ang nag-approve ng budget, pero palpak ang naging resulta. Kawawa naman ang mga investor. Ang mga salitang yon ay parang mga bubuyog na lumilipad sa hangin, mga maliliit na tusok na paunti-unti ay nakalalas. Alam niyang hindi ito aksidente. Ito ay sinasadya. Pinakakalat nila ang mga buto ng pagdududa. Ang mga bulungan ay naging opisyal na usapin sa loob ng 1 linggo. Sa isang board meeting, iprinisinta ni Marco ang isang ulat tungkol sa isang kamakailang investment sa isang promising tech firm. Ang proyekto ay bumagsak at milyon-milyong piso ang nawala. Nakalulungkot pong ibalita na ang investment natin sa Innovate Dynamics ay hindi nagtagumpay, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng panghihinayang. Ipinakita niya sa malaking screen ang isang dokumento. Ito po ang proposal. Dumaan ito sa masusing pag-aaral. Ngunit sa huli, ang final go signal ay nanggaling kay Andro. Ang lahat ng mata ay napunta kay Alejandro. Sa screen, malinaw na nakikita ang kanyang pirma sa ilalim ng salitang approved. Naalala niya ang dokumentong iyon. Isa ito sa mga ipinasa sa kanya ni Marco. Sinabing isa lang itong routine na papeles. May mga pagkakataong nagkakamali tayo ng desisyon. Mahinahong sabi ni Alejandro. Pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang loob. That's part of the business. We will recover. Of course, mabilis na sagot ni Marco. Walang may gusto nito. Ngunit ito na ang pangatlong malaking proyektong pumalpak sa ilalim ng direktang approval ng ating CEO sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang ating mga stockholders ay nagsisimula ng mag-alala. Isang patibong. Bawat salita ni Marco ay idinisenyo para ipinta si Alejandro bilang isang pabaya at walang kakayahang leader. Ang kanyang mga dating tagumpay ay unti-unting binubura at pinapalitan ng imahe ng kabiguan. Gabi-gabi, ang pakikipag-ugnayan nila ni Angela ay nagiging mas maigting. Sa pamamagitan ng kanilang encrypted na usapan, ipinapakita sa kanya ni Angela ang mas malawak na larawan. Ang mga palpak na proyekto ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay konektado. Ang mga kumpanyang kanilang pinag-investan ay mga shell company na itinatag para lang bumagsak at ang pera ay naililipat sa ibang mga account. Isang gabi, habang sinusuri nila ang mga bank transfer, isang tawag ang natanggap ni Alejandro sa kanyang burner phone, si Angela. Ang boses nito ay hindi mapakali. Andro, may masama akong balita. Ano yon? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang puso'y biglang kumabog. Sinusundan ko ang trail ng pera mula sa Innovate Dynamics. Dumaan ito sa 3 iba't ibang international banks. Pero ang huling destinasyon, ang account kung saan napunta ang pinakamalaking porsyento ng pera. Huminto si Angela. Tila nag-aalangang sabihin. Sabihin mo na, Angel. Ang account ay nasa Cayman Islands at ito ay binuksan 3 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng pangalan mo, napaupo si Alejandro na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ano? Imposible yan. Ginaya nila ang pirma mo. Ginamit nila ang mga personal na impormasyon mo na sila lang ang may access. Paliwanag ni Angela. Andro,
Hindi ka lang nila sinisiraan. Tinataniman ka nila ng ebidensya. Inihahanda nila ang isang bitag para idiin ka sa kasong pandarambong. Naintindihan na niya ngayon ang lahat. Ang mga bulungan, ang mga palpak na proyekto, ang mga pirma. Lahat ay bahagi ng isang masalimuot na plano para hindi lang siya tanggalin, kundi para ikulong siya. Para siguraduhing hindi na siya makakabalik. Kasabay ng pagsingkin ng lahat, isang email ang pumasok sa kanyang company inbox. Galing ito sa chairman of the board. Ang subject ay simple, ngunit nakamamatay. Urgent board meeting to discuss the competency and integrity of the CEO. Ang simula ng pagbagsak ay narito na. Ang mga pader ng kanyang kaharian ay unti-unti nang bumabagsak sa kanyang paligid. At alam niyang ang susunod na pagpupulong na iyon ang magiging umpisa ng kanyang pagbitay. Ang email mula sa chairman ay parang isang hatol ng kamatayan. Binigyan siya ng 3 araw bago ang pulong. 72 oras para iligtas ang kanyang sarili mula sa bitag na perpektong inilatag ni Marco at Isabella. Hawak niya ang lahat ng ebidensyang digital na nakuha ni Angela, mga bank statement, mga pekeng corporate registration, ang masalimuot na web ng mga shell company. Ngunit alam niyang kulang pa ito. Sa isang board meeting, madali itong maipapaliwanag ni Marco bilang isang misunderstanding o isang complex financial strategy. Madali siyang maipipinta bilang isang paranoid na CEO. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maikakaila, isang bagay na konkreto, isang bagay na mag-uugnay sa pandaraya, sa loob ng kumpanya, sa tangkang pagpatay, sa kanyang buhay, at iisang tao lang ang makakatulong sa kanya para makuha iyon. Gabi. Sa isang madilim at makipot na eskinita, sa likod ng isang gusali, malayo sa mga nagniningning na ilaw ng BGC, naghihintay si Alejandro. Ang amoy ng basura at mamasa-masang pader ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Ilang sandali pa, isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Sir Andro? Boses ito ni Miguel. Nakasuot ng lumang t-shirt at tsinelas, ang bata ay tila bahagi ng anino ng gabi. Lumuhod si Alejandro para magpantay sila. Tiningnan niya ang bata sa mata. Nakita niya roon ang takot, ngunit sa ilalim nito ay isang kakaibang katapangan. Miggy, salamat sa pagpunta mo. Meron akong kailangang hilingin sa'yo. Pero bago ko sabihin, gusto kong malaman mo na ito ay mapanganib. Hindi ko murap ang bata. Kaya ko po. Ang mga taong gustong manakit sa akin, dahan-dahang paliwanag ni Alejandro. May bago silang driver na inupahan. Palaging kasama ni Sir Marco. Kailangan kong malaman kung sino siya at kung saan siya nagpupunta kapag hindi siya nagtatrabaho. Inilabas ni Alejandro ang mumurahing teleponong binili niya. Ito, gamitin mo. May kamera ito. Ang kailangan mo lang gawin ay sundan siya. Mula sa malayo. Huwag kang magpapakita. Huwag kang magpapahuli. Kung sa tingin mo ay delikado, umalis ka kaagad. Naiintindihan mo ba, Miggy? Ang buhay mo ang pinakamahalaga. Inabot niya sa bata ang telepono at isang sobrang makapal. Pera para sa pamilya mo at para sa'yo, para may magamit ka sa pag-iikot. Kinuha ni Miguel ang telepono, ngunit hindi pinansin ang pera. Gagawin ko po ito, Sir Andro, hindi dahil sa bayad, dahil po sa inyo. Tumingin ito sa kanya ng may buong katapatan. Salamat po sa lahat. Bago pa man makasagot si Alejandro, tumalikod na ang bata at mabilis na naglaho sa dilim tulad ng isang multo. Naiwan si Alejandro sa eskinita, pasan-pasan ang bigat ng desisyong nagsasangkot sa buhay ng isang inosenteng bata. Kung may mangyaring masama kay Miguel, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ang sumunod na 2 araw ay isang impyerno ng paghihintay. Nag-check-in si Alejandro sa isang mumurahing motel sa Stamesa
gamit ang isang pekeng pangalan. Ito ang kanyang naging secret headquarters. Hindi siya pumasok sa opisina, nagdahilang may sakit. Isang bagay na alam niyang ikinatutuwa ni na Marco. Sa loob ng maliit na kwarto, walang ginawa si Alejandro, kundi ang tumitig sa burner phone, naghihintay ng anumang mensahe. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat katok sa kabilang pinto, ay nagpapakaba sa kanya. Ini-imagine niya ang pinakamasasamang posibleng mangyari. Paano kung nahuli si Miguel? Paano kung nasaktan ito? Sa wakas, sa ikalawang gabi, nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Miguel. Sir, sinusundan ko na po siya. Nakamotor lang po ako sa likod ng kotse. Napahinga ng maluwag si Alejandro. Ngunit agad itong napalitan ng panibagong kaba. Nag-reply siya, mag-ingat ka, Miggy. Huwag masyadong lumapit. Lumipas ang isang oras, isa pang mensahe. Nasa Tondo po kami. Pumasok siya sa isang madilim na lugar. Dito lang po ako sa labas maghihintay. Tondo. Alam ni Alejandro ang lugar. Mapanganib, masikip, perpektong lugar para sa mga lihim na transaksyon. Ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan habang naghihintay. Lumipas ang halos 30 minuto na para sa kanya ay isang walang hanggan. Biglang nag-vibrate ulit ang telepono, sunod-sunod na mensahe. Sir, lumabas na po siya. Lumabas. May kausap siyang mama. Nakakatakot po. May peklat sa mukha. Nag-aabutan po sila ng pera. Peklat sa mukha. Ang puso ni Alejandro ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Kuhanan mo ng litrato, Miggy. Mabilis niyang type. Kahit malabo, basta makita ang mukha. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang notification. One image received. Nanginginig niyang binuksan ang litrato. Malabo ito. Kuha mula sa isang siwang sa pader. Madilim. Ngunit sapat na ang liwanag mula sa isang poste sa malayo. Naroon ang driver ni Marco. Inaabutan ng isang makapal na sobre ang isang lalaki. Ang lalaking iyon. Matipuno ang katawan, may masamang aura, at sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, isang mahabang peklat na gumuguhit mula sa kanyang sentido hanggang sa kanyang panga. Siya na nga. Kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal, alam ni Alejandro sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang taong inupahan para putulin ang kanyang preno. Ito ang taong inupahan para patayin siya. Magaling, Miggy. Magaling. Bulong ni Alejandro sa kanyang sarili. Isang pakiramdam ng tagumpay ang biglang bumuhay sa kanyang pagod na katawan. Umalis ka na dyan. Ngayon na. Mabilis niyang itinipa sa telepono. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ang pisikal na koneksyon. Ang nawawalang piraso ng puzzle na magdudugtong sa lahat. Naghihintay siya ng reply mula kay Miguel. Isang simpleng okay po o pawi na ay sapat na. Ngunit lumipas ang 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto. Walang sagot. Isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa kanina. Miggy, nasaan ka na? Sumagot ka. Walang reply. Sinubukan niyang tawagan ng numero. 1 beses, 2 beses. Sa pangatlong subok, nagring ito ng 1 beses at biglang naputol. The subscriber cannot be reached. Kasabay nito, isang huling mensahe ang pumasok mula sa telepono ni Miguel. Hindi ito salita. Isa itong tunog. Isang malakas, nababasag na tunog. Parang isang bagay na bumagsak sa semento. At pagkatapos noon wala na. Katahimikan. Napahawak si Alejandro sa kanyang ulo. Hindi. Sinubukan niyang isipin ang pinakamagandang posibleng senaryo. Baka nalaglag lang ang telepono, baka naubusan ng baterya. Ngunit alam niya, sa kanyang puso, na niloloko niya lang ang sarili. Ang huling tunog na iyon, ang biglaang pagkawala ng signal. Habang naghahanda si Miguel na umalis, malamang ay gumawa ito ng ingay. Isang maliit na pagkakamali.
Isang napakaliit na pagkakamali sa isang lugar kung saan ang buhay ng tao ay walang halaga. At ang lalaking may peklat, isang propesyonal na kriminal, ay lumingon at nakita niya ang isang batang may hawak na teleponong nakatutok sa kanya. Napatingin si Alejandro sa litratong ipinadala ni Miguel. Ang malabong imahe ng dalawang kriminal. Ito na ang kanyang alas. Ito ang susi sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang presyo nito ay ang buhay ng isang batang nagtiwala sa kanya. Patawarin mo ako, Miggy. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang tagumpay ay may lasa ng abdo. Hawak na niya ang sandata para sa digmaan. Ngunit ang bigat ng sakripisyo ay halos hindi niya kayang buhatin. Ang bigat ng konsensya ay halos bumasag sa pagkatao ni Alejandro habang naghihintay siya sa pagsapit ng umaga. Ang imahe ni Miguel na nahuhuli, ang tunog ng nabasag na telepono, ang mga ito'y bangungot na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang maliit na sinag ng liwanag ang dumating. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero ang pumasok sa kanyang burner phone. 3 salita lang. Ligtas po ako. Walang pangalan, walang paliwanag. Ngunit alam ni Alejandro, si Miguel. Nakatakas ito. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang kanyang pinakawalan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan, ngunit napalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ligtas si Miguel. Ngayon, wala nang dahilan para hindi niya harapin ang mga ahas sa kanyang kaharian. Hawak na niya ang litrato, hawak na niya ang patunay. Ang araw ng board meeting ay dumating. Hindi na pumasok si Alejandro sa gusali bilang isang hari, kundi bilang isang mandirigmang papasok sa isang laban na alam niyang hindi magiging patas. Pagbukas ng pinto ng conference room, ang lahat ng pag-uusap ay biglang tumigil. 12 pares ng mata ang tumitig sa kanya. Mga matang dati puno ng paghanga, ngayoy puno na ng pagdududa at paghusga. Ang hangin ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Nasa dulo ng mahabang lamesa si Don Ricardo, ang chairman ng board. Isang matandang lalaki na naging mentor niya noon. Ang mukha nito'y seryoso at hindi mabasa. Sa kanang bahagi ng lamesa, magkatabing nakaupo sina Marco at Isabela. Si Marco ay may anyo ng isang taong pasan ang problema ng buong mundo. Si Isabela, na hindi naman miyembro ng board ngunit naroon bilang nag-aalalang asawa, ay nakayuko. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng kalungkutan at kahihiyan. Isang perpektong dula. At siya ang kontrabida sa kanilang istorya. Umupo si Alejandro sa kanyang pwesto sa kabisera ng lamesa. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya sila isa-isa. Malamig at walang emosyon. Good morning. Panimula ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng anumang init. Sinimulan natin ang pulong na ito dahil sa ilang seryosong alegasyon na may kinalaman sa pamamalakad ng ating kumpanya. Marco, the floor is yours. Tumayo si Marco, hawak ang isang folder. Salamat, Mr. Chairman. Maniwala po kayo? Ito ang pinakamahirap na araw sa aking profesional na buhay. Si Andro ay hindi lamang aking boss, siya ay aking kapatid. Nagsimula si Marco sa kanyang presentasyon. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang mga palpak na investment, ang mga nawawalang pondo, ang mga financial report na tila minanipula. Ang lahat ay nakaturo sa iisang tao, si Alejandro de la Cuesta. Hindi nagsalita si Alejandro. Hinayaan niya lang si Marco na ilabas ang lahat ng kanyang baraha. Pinanood niya ang bawat miyembro ng board kung paano sila dahan-dahang naniniwala sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang tinuring na kapatid. At ngayon, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila nababasag na. Ang pinakamasakit na bahagi. May inilabas siyang isang maliit na digital recorder at ikinonekta ito sa sound system ng kwarto. Isang concerned employee ang nagbigay nito sa akin. Isang pag-uusap
na hindi sinasadyang na-record. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay ang boses mismo ni Alejandro. Malinaw at klaro. Ililipat ko ang pera. Ako mismo ang gagawa. Ang boses ay bakpos ay totoo. Naalala ni Alejandro ang pag-uusap na iyon, isang charity fund na personal niyang pinangasiwaan. Ngunit ang konteksto ay wala na. Isa pang snippet. Siguraduhin mong walang ibang makakaalam nito. Tayo lang. Iyon ay mula sa isang lihim na R&D project. Ngunit sa pagkakasunod na ito, ang kahulugan ay naging napakasama. Ang huling bahagi, ang pinakamatindi, isang pinagsama-samang audio kung saan tila kinakausap niya ang isang tao sa telepono. Ang pera! Nasa account ko na sa labas. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi nila malalaman. Isang perpektong gawa-gawa. Isang obra maestra ng panloloko. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Ang narinig sa buong silid. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Iyan ay kasinungalingan. Mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa katahimikan. That recording is fabricated. Pinutol-putol at pinagdikit-dikit para siraan ako. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang depensa, isang mahinang hikbi ang narinig mula sa gilid. Si Isabela. Tumayo si Isabela, ang kanyang mga mata ay namumula. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang anyo niya ay isang durog at sawimpalad na asawa. Hindi ko kayang paniwalaan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Humarap siya sa board. Kilala ko ang asawa ko. Hindi niya magagawa ito ngunit nitong mga huling araw, may mga tawag siyang natatanggap sa gabi. Mga lihim na pag-uusap. Palagi siyang balisa. Tumingin siya kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Andro, mahal, sabihin mo sa kanila na hindi totoo ang lahat ng ito. Sabihin mo sa akin. Ito na ang huling patak. Ang pag-arte ni Isabela ang tuluyang kumumbinsi sa lahat. Ang isang audio recording ay maaaring pekein, ngunit ang mga luha ng isang nasasaktang asawa? Sa mata ng mga taong ito, iyon ang katotohanan. Ang galit sa puso ni Alejandro ay napalitan ng isang malamig na pakiramdam ng kawalang katarungan. Ito na ang kanilang bitag. Inilagay nila siya sa isang posisyon kung saan anumang sabihin niya ay magmumukhang pagtanggi ng isang taong huling-huli na. I am calling for a vote, biglang sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mabigat. A vote to temporarily suspend CEO Alejandro de la Cuesta pending a full, independent investigation into these matters. Hindi na kailangan ng mahabang deliberasyon. Ang mga kamay ay mabilis na nagsitaasan. Isa, dalawa, huli si Don Ricardo. Lahat sila. Walang tumutol. The motion is carried, deklara ng chairman. Mr. De La Cuesta, you are hereby suspended from all your duties, effective immediately. We ask that you surrender all company properties and leave the premises. Tumayo si Marco at lumapit kay Alejandro. Ang muka ay nagpapakita ng pekeng awa. Andro, I'm so sorry. Hindi sumagot si Alejandro. Tiningnan niya lang ito nang may matinding pagkasuklam. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Isabela na ngayon ay inaalo ni Don Ricardo. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit nakita niya ito, isang mabilis na kislap ng tagumpay sa likod ng mga pekeng luha. Bumukas ang pinto ng conference room. 2 security guard ang pumasok. Sir, sasamahan na po namin kayo palabas, sabi ng isa sa kanila, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Alejandro de la Cuesta, ang taong bakal, ang nagtayo ng Horizon Tech mula sa abo, ay pinalabas mula sa sarili niyang kaharian na parang isang ordinaryong kriminal. Habang naglalakad siya sa pasilyo, sa pagitan ng 2 gwardiya,
Ang bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng conference room sa kanyang likuran. Sa loob, ang mga ahas ay nagsisimula na sa kanilang celebration. Ang paglalakad palabas ng gusali ng Horizon Tech ay parang paglalakad sa sariling libing. Bawat empleyadong nakakasalubong ni Alejandro ay yumuyuko, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa hiya o takot na makita ang kanyang mga mata. Siya ang kanilang pinuno, ang kanilang inspirasyon. Ngayon, isa na lamang siyang kahihiyan na kailangang iwasan. Walang sasakyan, walang driver, ang lahat ng susi at access card ay kinuha na sa kanya. Ang tanging dala niya ay ang kanyang briefcase na ngayon ay tila wala ng laman, kundi mga alaala ng kapangyarihang nawala na. Pati ang kanyang mga bank account at credit card. Alam niyang sa mga oras na ito ay pina-freeze na ng board. Isa na siyang pulubi sa gitna ng syudad na dati pag-aari niya. Naglakad siya. Walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging lugar na maaari niyang puntahan ay ang lugar na dati niyang tinawag na tahanan. Habang papalapit siya sa kanilang building, isang pamilyar na van mula sa isang high-end furniture store ang kanyang nakita na paalis. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pagsakay niya sa elevator, ang pakiramdam ay kakaiba. Tila isa na siyang estranghero sa sarili niyang teritoryo. Pagbukas ng pinto ng kanilang penthouse, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Ang sala ay halos wala ng laman. Ang mga mamahaling painting ay wala na sa pader. Ang mga antigong waveless ay nawawala. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Isabela, hindi nasuot ang maskara ng isang nagdadalamhating asawa. Ang kanyang mukha ay malamig, kalkulado, at puno ng tagumpay. Isabela, anong nangyayari dito? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay pagod at naguguluhan. Inaayos ko lang ang mga dapat ayusin. Sagot nito, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Nililinis ko ang basura. Ang mga gamit natin. Hindi, putol ni Isabela. Mga gamit ko. Lahat ng ito ay nakapangalan sa akin. Isang matalinong prenuptial agreement, hindi ba? Doon niya naintindihan. Mula pa sa simula, plinano na ang lahat. Bawat kontrata, bawat desisyon. Bakit Isa? Bakit? Tanong niya. Ang sakit sa kanyang boses ay hindi na maitago. Ang lahat ng ibinigay ko sa'yo, hindi pa ba sapat? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Bigay? Wala kang ibinigay, Andro. Ipinahiram mo lang. Ipinahiram mo ang yaman, ang kapangyarihan, ang apelyido mo. Pero ang pagmamahal mo, palagi akong anino mo lang. Palagi akong asawa ni Alejandro de la Cuesta. Ngayon, ako na ang magiging araw. Naglakad ito patungo sa pinto at may itinulak papasok. Isang malaking maleta. Bumagsak ito sa paanan ni Alejandro. Iyan na lang ang natitira para sa'yo, sabi ni Isabela. Ilang piraso ng iyong mamahaling damit. Isang paalala ng buhay na hindi mo na mababalikan. Wala ka nang babalikan dito, Alejandro. Ang bahay na ito, ang kumpanya, ang buhay na ito. Lahat ay amin na. Sino ka? Bulong ni Alejandro, hindi sa kanya, kundi sa babaeng hindi niya pala tunay na nakilala. Sino ka ba talaga? Hindi ito sumagot. Sa halip isinara nito ang pinto nang may malakas na kalabog. Narinig ni Alejandro ang tunog ng pag-lock nito mula sa loob. Ang tunog na yon. Ang tunog na nagsasabing ang lahat ay tapos na. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng sarili niyang tahanan, kasama ang isang maletang naglalaman ng mga labi ng kanyang nakaraan. Nagsimulang umambon. Naglakad siyang muli, hila-hila ang maleta. Walang patutunguhan. Ang ambon ay naging isang malakas na ulan na tila nakikidalamhati
sa kanyang kabiguan. Basa na ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang mga taong naglalakad sa BGC ay nagmamadaling sumilong sa ilalim ng mga gusali. Siya lang ang nag-iisang naglalakad sa gitna ng ulan, tila isang multo. Huminto siya sa isang kanto. Sa kanyang harapan, matayog na nakatayo ang gusali ng Horizon Tech. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang liwanag sa pinakatuktok sa kanyang opisina. At sa likod ng salamin, nakikita niya ang dalawang anino. Isang lalaki at isang babae, magkayakap, nagtatawanan, at nagtataas ng kopitan ng alak. Sina Marco at Isabela. Nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Sa ibabaw ng kanyang mga guho, doon na siya tuluyang bumigay. Binitawan niya ang maleta at lumiko sa isang madilim na eskinita, ang parehong eskinita kung saan niya huling nakausap si Miguel. Sumandal siya sa isang basang pader sa tabi ng mga basurahan at dahan-dahang dumulas pa ibaba. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang taong bakal ay naging isang basag na salamin. Wala na siyang lakas, wala nang pag-asa, wala nang natitira. Talo na siya. Habang nakayuko siya roon, basang-basa at nanginginig sa ginaw at kalungkutan, isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Si Miguel! Hawak ang isang payong. Sa isang kamay, meron itong isang supot ng tinapay. Hindi nagsalita ang bata. Inilabas nito ang isang piraso ng mainit-init pang pandesal at iniabot sa kanya. Tinitigan lang ito ni Alejandro. Walang lakas na gumalaw. Sir Andro, mahinang sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng awa at katapatan. Hindi pa po tapos ang laban. Ang simpleng mga salitang yon, mula sa isang batang dumaan sa panganib para sa kanya, ay tila isang maliit na kandilang sinindihan sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Isang maliit, nanginginig na liwanag ng pag-asa. Kasabay ng mga salitang yon, nag-vibrate ang burner phone sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang tawag mula sa numerong nakasave bilang AC. Sinagot niya ito. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, matatag, at puno ng isang bagay na matagal nang nawala kay Alejandro. Kumpiyansa. Nasa akin na ang lahat ng kailangan natin, sabi ni Angela. Oras na para sa huling pagtutuos. Ang Grand Ballroom ng Horizon Tech, na dati naging entablado ng tagumpay ni Alejandro, ay ngayon ay naging korte para sa kanyang paglilitis sa mata ng publiko. Ang silid ay puno ng mga mamamahayag, mga business analyst at mga empleyado. Lahat ay nag-aabang sa opisyal na pahayag ng bagong pamunuan. Sa entablado, nakatayo si Marcos Sandoval, ang interim CEO. Suot ang isang mamahaling suit. Ang kanyang anyo ay kalmado at kagalang-galang. Sa kanyang tabi, bahagyang nasa likuran, ay si Isabela, ang larawan ng isang biyudang nagluluksa para sa isang asawang buhay pa, isang simbolo ng katatagan sa gitna ng iskandalo. Isang magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pekeng sinseridad. Alam kong marami kayong katanungan, at narito kami ngayon para bigyan kayo ng kasagutan. Ang Horizon Tech ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Ang tiwalang ibinigay ninyo ay nasira. Hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa isang tao. Huminto siya, hinahayaang mabitin ang lahat sa kanyang mga salita. Si Alejandro de la Cuesta ay hindi lamang aking mentor. Siya ay aking kapatid at labis kong ikinalulungkot ang landas na kanyang tinahak. Habang nagsasalita si Marco, ang malalaking pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Sa una, walang nakapansin. Ngunit isang cameraman sa likod ang unang nakakita at itinutok niya ang kanyang lente. Sunod-sunod nang lumingon ang mga tao at isang alon ng bulungan ang nagsimulang kumalat sa buong silid hanggang sa ang lahat, pati na si Marco, ay napatingin sa pinto. Doon,
Nakatayo si Alejandro. Hindi na siya ang makisig na CEO na kilala ng lahat. Ang kanyang damit ay simple at bahagyang lukot. May kaunting tubo na ang kanyang balbas. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay nagliliyab sa isang apoy na hindi pa nakikita ng sino man dati. Isang apoy ng kakatarungan. "Anong ginagawa mo dito?" Sigaw ni Marco. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho. "Security! Security! Ilabas ang taong yan!" Dalawang gwardiya ang mabilis na lumapit at hinawakan ang braso ni Alejandro. Ngunit hindi siya pumalag. Sa halip, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag. Sapat para marinig ng lahat sa katahimikan. Bilang tagapagtatag ng kumpanyang ito, deklara niya, hinihiling ko ang karapatang magsalita sa huling pagkakataon. Nag-alinlangan ang mga gwardiya. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Si Don Ricardo, na nasa unahan, ay tila nagulat sa kanyang katapangan. "Pagbigyan ninyo siya," utos ni Marco. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Iniisip niyang ito ay isang desperadong pagtatangka ng isang talunang tao. 5 minuto. Pagkatapos niyan, hindi ka na namin muling makikita. Binitawan ng mga gwardiya si Alejandro. Naglakad siya papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat ngunit may katiyakan. Hindi niya tiningnan si Marco o si Isabela. Humarap siya sa mga tao. Ang pundasyon ng Horizon Tech ay itinayo sa tiwala. Panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At tama si Ginoong Sandoval. Ang tiwalang yon ay winasak. Sa likod niya, ang malaking screen ay nagpapakita pa rin ng logo ng Horizon Tech. Ngunit hindi ako ang sumira nito. Biglang nag-flicker ang screen. Ang logo ay nawala at napalitan ito ng isang komplikadong diagram. Mga kahon na may pangalan ng mga kumpanya, konektado ng mga linya na nagpapakita ng daloy ng pera. Ang lahat ng linya ay patungo sa iisang pangalan sa gitna. Sandoval Holdings. Nagulat si Marco. Anong nangyayari? I-off nyo yan. Sigaw niya sa tech booth. Ngunit walang sumusunod. Mula sa isang ligtas na lugar, kinokontrol na ni Angela ang buong sistema. Ang nakikita ninyo, patuloy ni Alejandro, ay isang network ng mga pekeng kumpanya na ginamit para nakawin ang pera ng Horizon Tech. Pera na pinaghirapan ninyo. Pera na ipinagkatiwala ninyo. Lumabas sa screen ang mga bank statement, ang mga pekeng pirma, at ang detalye ng offshore account na nakapangalan sa kanya. Ito ang bitag na inihanda nila para sa akin. Kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Marco, namumutla na. Talaga ba? Tanong ni Alejandro. Biglang nagbago ang nasa screen. Isang malabong litrato. Ang litrato ni Miguel, ang driver ni Marco, at ang lalaking may peklat. Kung gawa-gawa lang ang lahat, marahil ay maipapaliwanag mo kung bakit ang driver mo ay nag-aabot ng bayad sa lalaking ito, ang mismong lalaking inupahan para putulin ang preno ng aking sasakyan. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang pumuno sa silid. Si Isabela ay napahawak sa braso ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. At para sa huling ebidensya, sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Inilabas niya ang kanyang burner phone at itinapat sa mikropono. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay ang tawa ni Marco. Isang tawang puno ng kayabangan. Ang tanga niya, Isa. Ang tanga-tanga niya. Naniwala siya sa lahat. Sa lahat! Sumunod ang boses ni Isabela. Hayaan mo na, mahal. Sa wakas, tapos na. Atin na ang lahat. Ang pinangarap natin noon pa. Sa wakas, makukuha na natin. Ang huling linya ay mula kay Marco, malinaw at hindi maikakaila. Oo, at sa oras na makulong siya, dahil sa mga ebidensyang itinanim natin, wala nang makakapigil sa atin. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabingi.
Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-click ng mga kamera. Sina Marco at Isabela ay nakatayo sa entablado na parang mga estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong lagim. Huli na sila. Tapos na ang laro. Kasabay ng pagsara ni Alejandro sa recording, ang malalaking pinto sa likuran ng ballroom ay muling bumukas. Ngunit hindi na ito isang nag-iisang tao. Isang grupo ng mga pulis sa kanilang asul na uniforme ang pumasok ng may awtoridad. Hindi sila tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa entablado. Nilagpasan nila si Alejandro. Naglakad sila ng diretso patungo kina Marco at Isabela na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang eksena sa entablado ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil na tila mga kidlat na nagliliwanag sa pagbagsak ng 2 taong dating na sa tuktok. Marco Sandoval, Isabela Martinez de la Cuesta, kayo ay inaaresto sa salang attempted murder, syndicated estafa at falsification of public documents. Deklara ng hepe ng mga pulis, ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Sinubukang pumalag ni Marco. Hindi ninyo maaaring gawin to. Isang pagkakamali ang lahat ng ito. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Kinuha ng isang pulis ang kanyang mga kamay at pinusasan ito sa kanyang likuran. Ang dating makapangyarihang interim CEO ay isa na ngayong ordinaryong kriminal. Si Isabela naman ay tuluyang bumagsak. Nawala na ang malamig at kalkuladong babae. Ang natira ay isang babaeng puno ng takot. Tumingin siya kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Andro, mahal ko, pakiusap, tulungan mo ako. Tinitigan siya ni Alejandro, hindi ng galit, kundi ng isang malalim na awa. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili itong kasakiman. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lang siyang tumalikod. Iyon na ang kanyang huling sagot. Habang inilalabas ng mga pulis ang dalawa, isang alon ng palakpakan ang nagsimula sa loob ng ballroom. Ang mga empleyado, ang mga miyembro ng board, lahat sila ay nakatayo, pumapalakpak para kay Alejandro. Hindi ito ang palakpak ng paghanga sa isang CEO, kundi ang palakpak ng paggalang sa isang taong lumaban para sa katotohanan. Lumapit sa kanya si Don Ricardo, ang chairman. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Andro, iho, patawarin mo kami. Patawarin mo ako sa pagdududa ko sa'yo. Tapos na po yon, Don Ricardo. Sagot ni Alejandro. Ang mahalaga ay nalaman natin ang totoo. Kinabukasan, ang balita ay nasa lahat ng pahayagahan at news channel. Ang pangalan ni Alejandro de la Cuesta ay nalinis. Ang kanyang kwento ay naging isang alamat sa mundo ng korporasyon. Ang kwento ng isang leader na pinagtaksilan ngunit bumangon mula sa abo. Sa isang emergency meeting, ibinalik ng board sa kanya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Siya na muli ang CEO ng Horizon Tech. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa respeto at tiwala na muli niyang nakuha. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Alejandro sa kanyang opisina. Ang opisina sa pinakatuktok ng gusali. Ang hangin ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay bago. Tumingin siya sa malawak na bintana. Pinagmasdan ang syudad sa ilalim. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pag-aari. Ngayon, nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pananagutan. Tumayo siya sa harap ng media sa isang press conference, hindi na sa ballroom, kundi sa lobby ng Horizon Tech, kasama ang kanyang mga empleyado. Hindi siya nagsuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng barong. Ang mga nakaraang linggo ay isang pagsubok hindi lang para sa akin, kundi para sa buong pamilya ng Horizon Tech. Panimula niya. Ngunit ngayon, tapos na ang bagyo. At sa aming pagbangon, mas magiging matatag kami, mas magiging matalino, at mas magiging tapat sa aming mga pinahahalagahan.
Tumingin siya sa mga kamera. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng naniniwala sa katotohanan. At higit sa lahat, gusto kong bigyan ng parangal ang mga tinatawag nating mga bayaning walang pangalan. Ang mga taong nasa laylayan ng lipunan na mayroon palang pinakamalinis na kalooban. Sila ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang posisyon, kundi nasa kanyang puso. Pagkatapos ng press conference, bumalik siya sa kanyang opisina. Tahimik at payapa, kumatok ang kanyang sekretarya. "Sir, may bisita po kayo." Pumasok si Angela Cruz, hindi na bilang isang lihim na kakampi, kundi bilang isang iginagalang na kasama. "Magandang trabaho, Angel. Hindi ko ito magagawa kung wala ka," sabi ni Alejandro. Isang ngangiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang labi. "Ginawa ko lang po ang tama, sir," sagot ni Angela. Naglakad si Alejandro palapit sa bintana, tinanaw ang abalang syudad sa ibaba. "Marami tayong kailangang ayusin. Kailangan nating ibalik ang tiwala ng mga tao. At kailangan ko ng tulong mo." Humarap siya kay Angela. "Horizon Tech needs a new vice president, someone I can trust." Nagulat si Angela, ngunit isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na kailangan ng salita. Ang pagtango niya ay sapat na. Ang pagbangon ay nagsimula na. Ngunit alam ni Alejandro na ang pinakamahalagang bahagi ng paghilom ay wala sa loob ng gusaling iyon. Ito ay nasa labas, sa mga kalsadang dati niyang nilakaran bilang isang talunan ni Tsongram Nagpasan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting napalitan ng mga kwento ng pagbangon. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni na Alejandro at Angela, ang Horizon Tech ay hindi lang bumalik sa dati nitong katatagan, kundi mas naging matibay pa, na may bagong kulturang nakasentro sa integridad at transparency. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng mga conference room. Ito ay nangyari sa puso ni Alejandro. Isang hapon, sa isang malinis at maayos na pampublikong paaralan sa Maynila, matiyagang naghihintay si Alejandro sa labas ng isang silid-aralan. Hindi na siya ang CEO na laging nagmamadali. Ang kanyang suot ay simpleng polo shirt at maong. Ang kanyang nganang ngiti ay kalmado at totoo. Tumunog ang bell, isang hudyat na tapos na ang klase. Naglabasan ang mga bata, nagtatawanan at naghahabulan. Ilang sandali pa, isang batang lalaki na nakasuot ng malinis at plansadong uniforme ang lumabas. Ang kanyang buhok ay maayos na nasuklay at ang kanyang mga matay nagniningning sa tuwa nang makita niya kung sino ang naghihintay. "Kuya Andro!" Tumakbo si Miguel palapit at niyakap ng mahigpit si Alejandro. "Hindi na Sir Andro. Kuya Andro na." Isang simpleng pagbabago na naglalaman ng isang mundong puno ng kahulugan. "Kamusta ang klase, champ?" tanong ni Alejandro. Ginugulo ang buhok ng bata. "Okay na po. Ang galing ko daw po sa math, sabi ni ma'am." "Siyempre naman, manang-mana ka sa kuya mo." Biro ni Alejandro. Magkasama silang naglakad palabas ng paaralan. Hindi sila pumunta sa isang mamahaling restaurant. Sa halip, dinala ni Alejandro si Miguel sa isang maliit at simpleng karinderya sa isang kanto. Ang parehong uri ng kainan na madalas niyang puntahan noong siya'y nagsisimula pa lang, noong ang bawat sentimo ay kanyang binibilang. Umupo sila sa isang mesang plastik. Ang amoy ng adobong kumukulo at sinangag ay mas mabango pa sa alinmang mamahaling pabango na naamoy niya noon sa kanyang penthouse. "2 order po ng paborito?" sabi ni Alejandro sa may-ari, nang ngumiti sa kanila. Habang kumakain sila ng kanin at adobo, gamit ang kanilang mga kamay, pinanood ni Alejandro si Miguel. Ang bata ay kumakain ng may gana. Ang kanyang mga kwento tungkol sa mga bago niyang kaibigan at sa kanyang paboritong subject ay walang katapusan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alejandro
ang isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng pera. Naalala niya ang mga gabing kumakain siya sa mga restaurant na may bituin. Kumakain ng mga pagkaing hindi niya maintindihan ang pangalan. Napapaligiran ng mga taong may mga peking ngiti. Ang lahat ng iyon ay parang isang malayong panaginip. Ang katotohanan, ang tunay na buhay, ay narito. Sa isang simpleng mesa, kasama ang isang batang minahal niya na parang tunay na kapatid. Kuya Andro, sabi ni Miguel sa pagitan ng kanyang pagsubo. Kamusta na po pala si Ate Angel? Ngumiti si Alejandro. Ayon, masungit pa rin sa opisina, biro niya. Pero mabuti siya. Minsan dalawin natin siya. Pagkatapos ng kanilang hapunan, inihatid ni Alejandro si Miguel sa bago nitong tahanan. Isang maliit, ngunit disenteng apartment na kinuha niya para sa pamilya nito. Nang mag-isa na lang siya, hindi umuwi si Alejandro. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na parke na overlooking sa buong Bonifacio Global City. Umupo siya sa isang bench at pinanood ang unti-unting paglubog ng araw. Ang mga gusaling salamin ay tila nag-aapoy sa ginintuang liwanag. Ang gusali ng Horizon Tech ay ang pinakamatayog sa lahat. Dati, ang tanawing iyon ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, isa na lang itong paalala. Isang paalala na ang lahat ng material na bagay ay maaaring mawala sa isang iglap. Naramdaman niyang may umupo sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang pamilyar na presensya ni Angela ay sapat na. Akala ko, hindi ka na darating, sabi niya. Tinapos ko lang ang ilang paperwork. May nag-iwan kasi ng trabaho niya ng maaga. Sagot ni Angela. Isang bahagyang nangiti ang nasa kanyang mga labi. Sabay nilang pinanood ang huling piraso ng araw na maglaho sa abot tanaw. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimulang magningning na parang mga brilyante. Alam mo, bulong ni Alejandro, noong nawala sa akin ang lahat, ang pera, ang bahay, ang kumpanya, akala ko, iyon na ang katapusan. Akala ko, iyon ang buong pagkatao ko. Tumingin siya kay Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong tuklas na kapayapaan. Pero doon ko lang naintindihan, ang tunay na yaman pala ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ang nananatili sa tabi mo kapag wala ka nang maibibigay. Ang tiwala ng isang batang katulad ni Miguel, ang katapatan ng isang taong katulad mo. Ngumiti si Angela. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pag-asa. Handa ka na ba para bukas? Tumingin si Alejandro pabalik sa syudad. Hindi na siya ang taong bakal na walang pakiramdam. Isa na siyang taong dumaan sa apoy, nasunog, ngunit muling nabuo. Mas matatag, mas buo, at mas may puso. Oo, sagot niya. Handang-handa na ako. Ang kwentong ito ay isang malakas na aral tungkol sa pagtataksil, katatagan, at sa huli, ang pagtubos nang ang lahat ay bumagsak sa paligid niya. Nahanap niya ang lakas mula sa mga hindi inaasahang alyado, mula sa isang batang kalye hanggang sa isang kaibigan na kanyang pinaalis. Ipinapakita ng kwento na ang masasamang tao ay laging manamumanagot sa kanilang mga gawain, habang ang mabubuti, kahit hindi inaasahan, ay gagantimpalaan ng nararapat. Sa inyong palagay, sa mga oras ng pagsubok, kaya ba ng loyalty at tiwala na tulungan tayong magtagumpay? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa komento. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga kwento na puno ng mga aral sa buhay.